Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating kusina ng ating pananghalian. Ito ang ating nakahanda, pananghalian at almusal. Ito gagawin natin na breaded pork chop at ito naman ay corned beef gisado na with potato. Ayan. Ayan ang ating iluluto ngayon umaga. Ngayon sa ating pagluluto, dahil ako'y mag-isa nga lang dito sa bahay, kaya kaunti-kaunti na lang niluluto ko. Yung iniluto ko kahapon, yung iba nandyan pa. So, tuloy, naisip ko tuloy ngayon, parang gusto kong ipagpatuloy uli yung aking kakakarinderya. Kape muna tayo. Ayan. Ngayon, hindi ko naman pwedeng alisin yung aking live tutorial cooking kasi dito ako pinasikat ni TikTok, kaya gusto kong ipagpatuloy pa rin ang aking pagka-tutorial cooking para sa ating mga kabataan na gustong matutong magluto. Nung ako'y mag-viral, napakarami kong supporter na nagko-comment sa akin. Kaya nasaan na kayo? Lalong-lalo na yung mga gustong matutong magluto. Okay, request uli kayo sa akin. Walang problema, gagawin ko mga request mo. Yung mga nagre-request nung araw sa akin, napakarami. Halos hindi ko magampanan yung mga nagre-request sa akin ngayong biglang nawala. Pati yung mga umu-order sa akin TikTok shop, wala na rin. 1 week, mahigit na. Walang umorder. Dati halos araw-araw may umu-order. Ay ngayon, naporsahan pa ko ni TikTok, mamaya pang alas 10 ako makakapag-live uli. Sabagay, 2 days lang ang binigay sa akin ni TikTok, 3 days pala. 3 days ang binigay sa akin ni TikTok nang ako'y masuspende. Malamang pala doon sa nagpakain ako ng aking mga player at inikot ko yung camera. Bawal pala daw yung mga nag-use. Baka doon. Pasensya na, hindi ko masyadong alam kung iyon man ang ano. Basta dalawa lang ang hinala ko na bakit ako'y nasuspende. Kung hindi man yung inikot ko yung camera doon sa mga kumakain, may naninigarilyo, o isa pa yung pagtakbo ko sa loob ng CR, daladala ko yung camera. Kasi ako, operado na ako ng bato sa abdo, mahina na yung panunaw ko. Kaya pag ako nakaisip na magpupo, ang tiyan ko hindi ko mapigilan. Kaya pag ako nga nagbabiyahe, hindi ako nagkakain. Baka makakain na kung hindi maganda. Pag nakaisip ang tiyan ko magpupo, hindi ko mapigilan yan. Kaya tumakbo ako sa CR, lala ko yung camera. Baka yung sound ng aking pupo, narinig ni TikTok, baka isa na rin yun. Kaya yan lang ang dalawang nagtatalo sa isip ko. Kung hindi yung paninigarilyo, yung pagpunta ko sa CR, ako nabigyan ng violation. Okay? Ipagpapatuloy natin ulit itong ating tutorial cooking. Ang ating breaded pork chop, imamarinate lang natin siya sa ito Knorr seasoning. Lalagyan lang natin ng kaunti. Mabalik na rin natin. Ayan. Hindi ba nakikita ng camera? Ayan. Ayan. Minarinate natin itong ating pork chop, pamintang durog, at kaunting ginisa mix. At kaunting vinegar, lagyan natin ng kaunting vinegar. Pwede yung limon, kung may limon ka pero vinegar na lang ang inano ko. At gagawa natin ng gravy mamaya. Ayan. Ayan. Ganun lang, minarinate natin sa liquid seasoning, paminta, ginisa mix, at vinegar. Yun lang ang inano natin.
at pagugulungin natin siya dito sa breadcrumbs. Yan. Yung mga gumagawa ng special na breaded or Chapman or anong klaseng part ng meat. Nung ako'y nasa kampo ng Amerikano, ang ginagawa pa namin diyan, nilulublob namin yan sa fresh milk. Oo. Ay mag-isa nga lang ako, fresh milk na tayo. Kung magpe-fresh milk tayo, ito na nga, coffee na nga lang pinagtsatsagaan ko. Yan. Pag nakamarinate na ganyan, alisin mo yung pagkamarinate. Bago mo pagugulungin sa flour or cornstarch, idadaan mo muna sa milk. Pag dinaan mo sa milk, diretso rito. Tapos, ang sa ibabaw ay breadcrumbs. Ganyan ang ginagawa namin at kapartner naman ay mashed potato. So itong ating breaded na ito ay shortcut lang ito, pang lutong pambahay lang ito. Kinikwento ko lang sa inyo pang commercial, ayan nga pang commercial na breaded, ilulubog mo pa yan sa fresh milk. Yan. Alagang. At saka yung breadcrumbs, ang karamihan naman yung ginagawa, yung tinapay na gigilingin namin at itutusta namin yun. Pag natusta, babalik namin sa oven. Pag natusta, gigilingin namin yun. Pag giniling mo, pag ganyan mo talagang, yun buhay na breadcrumbs. Yun ang itatapping namin sa lalo na pag gumagawa kami ng uh, chicken fried steak. Iyon ang chicken na fried steak pero walang chicken. Alam niyo kung anong tinatawag na chicken fried steak ng Amerikano, sa kampo ng Amerikano. Yung beef giniling, gagawin mong pate, parang pating burger. Yan. Pag niluto namin yan at pinagulong namin doon, iyon naman tinatawag ng, ano na yun, sabi ko, chicken fried, hindi, ano na tawag nito eh. Nabanggit ko na nga kanina, chicken, uh, kasi nung nasa kampo ko ng Amerikano, yan madalas namin gawin na chicken fried steak pala na nilulubog mo sa breadcrumbs. Yan. Kaya sabi ko, nung unang hindi ko pa kabisado, bakit tinawag ng chicken fried steak ito? Uh, Nawala naman chicken. Ayun pala. Yun ang nakasanayan nila ng tawag. Masarap mag-coffee. Ngayon naman ang ating breakfast, ang itlog madalas pinampapares sa almusal. Di ba? Dalawang araw at ako nung gumawa kong Italian omelette, kahapon naman ay tusinulog ang ginawa ko kahapon. Ngayon ay corn beef. Itong ating corn beef, pag nagluluto tayo nito, lalong-lalo na sa bahay, pambahay lang, marami tayong niluluto rito. Yung mga hindi pa marunong, gagawin lang, ipapainit lang ito. Ako marami akong niluluto na ganito. Maraming klaseng luto. Ay, ito na nga, gisadong corn beef, torta, minsan nilalagay ko pa sa spaghetti. Marami kong pinagagamitan nito. Sinigang ko pa nga pala ito. Oh. Yung aking sinigang, dyan sa videos, mapapanood nyo. Napakaraming views ng sinigang ng corned beef. Malasa ang sinigang ng corned beef. Kaya lang ang technique mo noon, kung hindi mo kabisado ang technique nito, walang sarap. Ang technique ng corned beef na sinigang, sinabi ko sa inyo, isisigang nyo lang yung mga sahog, mga gulay, mga ganun, alam nyo ng luto, at saka nyo lang ilalaglag ito. Isang halo lang, patay na kagad. Hindi mawawala yung lasa ng corned beef. Ganun ang sinigang na corned beef. Ang daming views ko nun, yung pinakita ko dyan ng sinigang na corned beef. Okay. Inuulit ko na sa ating mga manunood, lalong-lalo sa aking mga followers, sa YouTube man, sa Facebook, or sa TikTok. Nasaan na kayo yung marami kong followers nung ako'y bago mag-viral? Tinatawagan ko ulit kayo, ay ito pa rin si Mang Leo, naalala pa rin kayo. Hindi pa rin ako nagsasawa sa aking pagluluto kahit na
pabalik-balik yung bang niluluto ko, at least idinidimo ko pa rin ito kasi maraming gustong matutong magluto, sundan niyo pa rin ang aking pagdidimo para matutunan niyo. Ngayon sinabi ko na nga sa inyo na ang isang kusinero, hindi hamak na trabaho ito. Dahil tayong tao, lahat tayong tao, anong pinaka-espesyal natin sa buhay? Kumain ng kumain para tayo mabuhay. Kaya pag marunong kang magluto, hindi mo dapat ikahiya na ikaw isang kusinero. Dapat ipagmalaki mo pa. Kahit saan ka man pumunta, lalong-lalo na pag marunong kang magluto. Nung ako'y nasa abroad, maraming nagkukumbida sa akin sa mga parte-parte na yan. Kaya pag mga kaibigan ko hindi ko tinatanggihan, wag may okasyon talaga, pupunta ako at pupunta pagluluto ko sila. Kaya ganun ang buhay ng kusinero. Ngayon, dahil medyo may edad na ako, hindi na ako pwede sa abroad, kaya ito narito ako sa inyo, sabi ko nga, ang aking pagka-tutorial cooking, siguro ko, di ko alam kung maititigil ko pa ito kasi ito ng pinakalibangan ko, lalo-lalo na sa ngayon, ako na lang mag-isa rito sa bahay na ito. Nagluluto ako sa umaga kasi pag maya-mayang kaunti, doon ako sa bilyaran kasi yung bilyaran ko, walang magbabantay. Ayaw ko naman baliwalain yung aking business niyan dahil alam pinangarap ko nung ako'y pagtatanda na ayaw ko nang magtrabaho dahil maedad na ako. Kaunting ano na lang, hahapuin ka na lang. Gusto ko yung nakaupo na lang ng ganyan, mag-aantay, o ito bayad, ito ganyan, sinasalo ko na lang mga bayad nila. Ayaw ko nang magtrabaho. Kaya itong bahay na ito, sabi ko nga sa mga anak ko, yung ibang mga anak ko pag napanood ito, oh, gusto nila isarado ito, paupahan, at doon ako manirahan sa Batangas. Nako, magkakasakit ako pag wala akong gagawin, yung kain tulog. Magkakasakit ako sigurado. Ito ngayong gabi nga, ayan, inabot ako ng homesick. Kung ako'y nasa abroad, ito ang tinatawag na sakit na homesick. Pag mga 3 months to 4 months ka, maalala mo yung pamilya mo sa Pilipinas, hindi ka makatulog. Nangyari sa akin kagabi. Bakit? Sabi ko nangyari to sa akin. Kasi ang bahay na ito, napakasaya namin nung araw rito, 8 anak ko at saka mga apo ko. Tapos ngayon bigla ko mag-isa ngayon, naalaala ko, sabi ko, bakit gaganito itong bahay? Parang malungkot na. Dati mga apo ko nandito, mga apo ko sigawan, halakhakan, hiyawan, ganun din mga anak ko. Masaya ang bahay na ito ngayon. Napakalungkot na. Mabuti na lang kamo pag araw, masaya kaya sumasali ako sa laro ng bilyard para mapawi ko yung lungkot ko sa gabi. Kaya lagi na ako naglalaro ng bilyard ngayon. Kasi pagdating ng gabi, pag sarado ko na, ayan na, malungkot na pagpunta ko sa higaan, ako lang mag-isa. Pag akyat ko rito sa loob ng bahay, wala akong makita kundi ako na lang mag-isa. Parang naalala ko yung mga nakaraan na masaya ang bahay na ito. Kaya sabi ko, sa misis pa rin na tinawagan ko, hindi, medyo tinamaan lang ata ko ng homesick, medyo malungkot. Pero okay lang. Kasi yung bahay namin sa Batangas, walang magbabantay kanina doon si misis. Pero ito ngayon, hindi naman totaling ganun itong ano ito. Mayroon kami mga plano pa ritong paparating na hindi ko pa pwedeng bigkasin. Ayan. Basta itong aking business na ito, habang buhay na ako rito, ako magmamanage ng aking negosyo nito. Kahit na kakarampot lang, masaya na ako, at least hindi na ako nangangamuhan. Yan ang iniano ko. Kasi simulat sa pool nun ako'y malakas, ako'y nangangamuhan, matagal ako sa abroad, yan, sinabi ko. Kaya anong ako'y umuwi, nagtayo ko ng business, sabi ko dapat ako naman ang maging amo. Kaya naalala ko yung club. Sari-sari pumasok sa utak ko kagabi. Pati yung club ko, naalaala ko yung club kong tumakbong 6 na taon. Napakasaya ko doon araw-araw sa club na yun. Sabi ko, hindi ako tatanda dito sa club na ito. Masayang masaya. Pero may hangganan talaga. 6 na taon lang ay nagsarali yung club ko na yun. Kaya ito ako ngayon, nung pinangarap kong itayo ng itong negosyo na itong bilyaran, na sabi ko, ako'y habang nakaupo, may dumarating sa akin. Kaya nasunod ko naman yung pangarap ko. Kaya itong bilyaran ito, hanggang sa ako'y tumanda, nandyan. Okay, pagpatuloy natin ang ating pagluluto. Naikwento ko lang sa inyo dahil ang isang tao talaga kung minsan inaabot ng homesick, lalo na pag nasa ibang lugar ka.
O ngayon ito pagpapatuloy natin ang pagluto. Itong ating breaded pork chop, kaya 2 piraso lang ito. Pero malaki ito, hindi ko kayang ubusin ng isa nito. Ay ayaw ko naman na magluto na kakarampo talaga. So ngayon, sa ating mga baguhan, pag minarinate mo ng ganito, pwede itong i-marinate mo sa limon or sa kalamansi at sa suka. Ito ang ginamit natin ay vinegar. Nilagyan natin ng kaunting vinegar, kaunting liquid seasoning. Ito. Ito kasi kompleto na ito. May medyo masim-masim na yan. Masarap na lang. Kahit sa hilaw nga, kinaano nito. At pamintang durog at ginisa mix. Ilulubog natin yan dito sa breadcrumbs na may halong cornstarch at flour. Ayan. At ito naman ang corned beef na almusal. Ayan. Dati ang niluluto ko 2 putahe na parehong major ang ano niya, parehong tanghalian kung tanghalian. Pero ngayon laging magkapares ito, almusal at tanghalian kasi maaga ang luto ko. Ay sa aking mga nagsusubaybay, ipipix natin na 7:00 ang aking live cooking. Kahit yung mga nandiyan sa Facebook, kung mapapanood nyo live ako lagi sa Facebook mula 7:00. Okay, punta na tayo sa kitchen para makapagsimula na tayo ng ating pagluluto. Okay, narito na tayo sa kusina para ipagpapatuloy natin ang ating ayan. Gisa muna natin yung corned beef. Ayan, unahin natin ang bawang pag tayo nagigisa sa ating taga-subaybay. Okay, brown na yung ating bawang. Bigyan natin ng sibuyas. Ayan. At sunod natin ang kamatis. At saka yung patatas, ilalagay natin ang corned beef pag okay na ito mag-ginisa natin katulad ng patatas. Lagyan natin ng kaunting-kaunting tubig para maluto lang yung patatas. Matuyo man yung tubig, luto na yung patatas. Hindi ko lalagyan ng sabaw yan. Dry lang yung pagkakagisa, kaya lang lalagyan mo ng tubig para maluto ang patatas. Kasi matigas yung patatas. Tapos dito na tayo sa ating breaded.
Ito po yung ating pinagprituhan ng manok. Ayan. Dadagdagan natin ng bagong oil. Ayan. Ito, idadapa na natin yung pipigain natin yung karne, yung pork chop para malis yung tubig. Ayan. At saka natin idadapa sa breadcrumbs. Ayan. Ayan. At saka natin pagpagin. Ganito ng hitsura ng ating breaded pork chop at saka natin sa mantika. Ayan. Lumapad. Pipigain mo para hindi magbasa. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ididiin mo ng kutsara para yung breadcrumbs dumikit. Ayan. Nakabalot na. Ayan. Ayan. Sabi ko sa inyo, pag kayo nagtabi ng pinag-anuhan yung breadcrumbs, ito, bago mo ibalik sa lalagyan, bubuhusan mo rin ng cornstarch o makaya harina para mawala yung tubig para hindi amagin. Ayan. Titimplahan mo rin ng panibago para tuyong-tuyo siya. Ayan. Ayan. Yung ating corned beef naman, ilalagay na natin at sigurado luto na yung patatas. Ayan. Ayan. Kita nyo, wala ng tubig, kundi patatas na lang. Ano ba nito piniprito? Piniprito yung patatas para hindi basa. Kaya wala na, nilagyan ko konting-konting tubig para lang maluto yung patatas. Ilalagay na natin ang corned beef. Ayan. Titimpla natin ng kaunting ginisa mix. Kaunting pamintang durog. Kaunting-kaunting asin lang doon sa patatas dapat ito. Patatas at kamatis. Ayan. Di ba hindi na tinitimpla ng asin? Kung pure na convert lang. Ay kaso marami yung patatas at kamatis, so tatabang yun. Ayan. Pag kayo naggisa para malasa, huwag nyo masyadong pakuloy ng corned beef. Isang kuluan lang, patayin nyo na kagad para malasa.
Ayan, tulad dito. Ayan, isang kulo lang. Ayan, luto na. Ganun lang kabilis ang pagluto ng corned beef. Ito, babalik na rin natin ang pork chop. Aba, kumusta kayo dyan sa Marikina? Ito, ganyan lang. Pag nakita mo na yung brown na ng tinapay, yung pinaka-breadcrumbs niya, hindi mo pwedeng mas mangitim kasi masusunog pag kulay itim. Kaunting brown lang yung pinaka-ano ng breadcrumbs. Yan. Hindi pa ako makapag-TikTok, mamaya pang alas 10 bago ko ma-open ang aking TikTok dahil sa parusa sa akin, ako'y nasuspinde. Okay, luto na ito ating breadcrumbs. Breadcrumbs. Ang ating breaded pork chop, breadcrumbs na dyan. Ito na, tinatanggal na natin at gagawa tayo ng gravy. Ito yung ating pinagmarinitan. Yan. May timpla ito, yung pinagmarinitan natin. Ito natin ang gagawin natin pinaka-gravy. Titimpla natin ng liquid seasoning para mag-good color. Ayan. Pamintang durog. At lalagyan natin ng kahit star margarine or butter, pwede.
Dagdagan natin ng kaunting ginisa mix para malasa. Ay, lagyan natin ng kaunting cornstarch para maging creamy. Ayan. Ayan na ang ating gravy ng ating pork chop. Ayan. Okay na. Number 1. Ito. Ganito lang ating pork chop. Pork chop pa dyan. Corn beef. Dito natin ginisang corn beef. Ayan. Hello, good morning, good morning. Ito. Mayroon tayong almusal. Kaluluto lang ng ginisang corn beef with potato. At ito naman ang ating breaded pork chop. Ayan. Mag-isa lang ako dito kaya 2 piraso lang niluto ko. Ayan. Bakit masarap yung corn beef na yan with pandesal at pandesal? Ay, tinabi ko. Ito. Mamaya pa kung alas 10 makapag-TikTok. Alas 10 pa simulan ng aking pagkasuspindi. Ayan. Ito, may gravy naman yung ating breaded pork chop. Okay. Ano yung tabay? Ito, breaded pork chop with gravy. Ayan. At ito naman ang almusal ay corn beef. Ako lang mag-isa rito. Papunta na ako sa dining at napapansin ko pala, hindi ko napansin masyado ng maano yung biguti ko. Puro puti na. Hindi na kailangan pala magpahaba. Oo. Hindi na kailangan magpahaba ng biguti kasi puro puti na nga. Kaya sabi ko, sandali lang ha, kukuha lang ako ng rice. Ayan, habang nagkikwentuhan, almusal tayo. Ang aking live cooking regular ng 7 o'clock kasi walang magbabantay sa aking bilyaran. Ay yung aking mga taga-subaybay sa YouTube, dati ang aking pag-live cooking ay 9 to 10 o'clock. Ngayon, in-adjust ko ng 7 o'clock, 7 to 8 ang aking live cooking. Ayan. Magkape muna at mag-almusal na tayo. Ayan. Na-homesick ako kagabi. Dati ang bahay na ito napakasaya, yung 8 anak ko. Maririnig mo yung sigawan, hihalakhakan, pati mga apo. Ayun nga. Tapos ngayon mag-isa na lang ako. Natulog ako, nagising ako mga alas 3 ng madaling araw. Nakita ko naka-online si Mrs. Chinat ko siya. Sabi ko, ano ba nangyari na sa atin? Dati-dati kako, napakasayang araw dito sa bahay na ito. Ngayon kako, napakalungkot. Na-homesick ako. Sabi niya, bakit? Anong problema mo? Hindi, naalala ko nung ako'y nasa abroad kako. Parang ngayon, yung homesick ko kako ngayong gabi, parang ganun ako'y nasa abroad. Kain tayo para makapagbukas na ako. Sarado pa yung bilyaran ko. Mag-almusal muna. Gano'n lang naalaala ko. Yung pag kumakain, pag
medyo alanganin na yung pagkain, makikita mo yung nagkakahiyaan. Ang corned beef, dyan sa aking video sa TikTok, mayroon akong sinigang dyan na corned beef. Kayo ba yung nagsisigang ng corned beef? Oh. May nag-request sa akin noon, bago mo siya mag-request, talagang nakapagsigang na ako ng corned beef. Nung araw, malilit ang mga anak ko, siyempre marami, 8. Paano ko pagkakasya ng corned beef dahil marami kami? Ginawa kong sinigang yan. Pero okay naman pala, malasa. Kaya nung may nag-request sa akin sa TikTok na sinigang na corned beef, ginawa ko. Ang daming views. Daming views nung ano ko sa TikTok. Masarap. Masarap naman sinigang na corned beef, basta wag mong haluin ng pakulin ng pakulin. Lutuin mo muna mga gulay, tapos Masarap. Kahit sa kanin, masarap ang Argentina corned beef. Di masarap talaga sa corned beef, Libis. Libis ang corned beef na may pinakamasarap. Yung imported na corned beef, Argentina. Naalala ko na yung pagkasuspindi ko sa TikTok. Dalawa lang ang ano kong pinaghinalaan ko bakit ako nasuspindi sa TikTok. Mari nung inikot ko nung magpakain ako sa mga player ko, may naninigarilyo, may mga nakahubad, inikot ko yung camera. Tapos, bandang huli naman, inabutan ako sa Manantyan, may operasyon na kasi ako sa bato sa apdo. Ngayon yung wala na akong panunod dahil wala na nga akong apdo. Pag ako nakaramdam ng pupo, nagmamadali ako. Takbo ko sa CR, dala-dala ko yung cellphone. Naka-live ako. Ngayon, baka narinig ako yung sound ng aking pupo, kaya ako'y na-suspende. Kaya dalawa lang ang hinala ko. Kung hindi yung mga naninigarilyo, o yung magpunta ko sa CR. Sa UC talaga. UC at saka mga nakahubad. Buti, hindi ko na ulitin. Iingatan ko na. Hindi na ako mag-ano. Hindi natutuwa naman ako kasi natutuwa naman ako idaan ko sa TikTok kasi tuwan-tuwa sila nung magpakain ako linggo. Maraming player naghiyawan dahil nagpakain nga ako sa kanila. Tuwan-tuwa sila. Mga anong pizza? Wala pa tayo sure kung anong pizza para makapag-invite na rin ako ng mga aking friend. Mamaya tatay, titingnan po na yung calendar. Kasi marami rin akong kaibigan sa TikTok para ma-invite ko rin sila. Okay. Papagawan ka na lang din namin tatay na ano para pwede mo na i-ano. Okay. Salamat para may ano na rin natin. Pagsus
Okay, tapos na ako sa almusal ko. Magbubukas na ako ng aking bilyaran. Mababa na ako. Longganisa kasi ano, di ba may longganisa no, ano, yung small lunch time? Sige, huwag lang kayong alis at magbubukas na ako ng aking bilyaran. Papunta na ako sa baba. Mas masarap yan si may sunny side up egg, then konting rice lang. Ayun yung ginawa ko kahapon. Sunny side up, over hard, over easy. Ang partner ng aking tusino kahapon sa almusal. Ganun ang ginawa ko kahapon. Oo nga. Ayan, maghapon na naman ako nakaganito.